gobyerno. Huwag niyo isisi lahat sa kalikasan at sa hayop kung ano man lumalaganap sa ating buhay. Kagawa ng tao yan. Ika nga nila, yung impact mabalik din sa katotohanan na tayo rin nagkasala. Mga illegal logging, pagtotroso ng labis-labis, pagmimina ng labis, at mga iniimbentong mga gamot na tinuturo sa mga hayop. Kaya minsan nagkakaroon ng psychological ang ating mundo sa mga kalokohang ito. Sabi nga, kung gusto mo ng magandang buhay at magandang kalikasan, ituwid nyo ang landas ng paroroonan nyo. Hindi kayo mismo ang gumagawa ng kabuktutan dito sa mundo. Pambabalahura nyo sa mga proyekto na dapat sa kalikasan at dapat sa mga kalsada at dapat para sa ating mamamayan. Kinukurap, ninanakaw, mandarambong kung tawagin. Sasabihin nyo, act of nature, kagagawa ng tao yan. Kaya tandaan, lahat na nilikha ng Diyos ay maganda, maayos, kapakinabang para sa atin lahat. Ngunit sa mga eksperimento na ginagawa ng mundo at makamundong gawa, atid ay dyablo, ng ulupong na gumagawa ng mga kasamaan, kasakiman, at kasinungalingan dito sa mundo. Gusto nyo ay ayos ang sarili at ang mundo, maging payapa at tunay na naglilingkod kayo ng tapat sa tao o sa bayan at sa Diyos. Tiyak ay kaligtasan. Yun ang pinakasimpleng rules ng Diyos. Hindi rules ng tao na malupit sa kalikasan. Hindi yung rules ng tao malupit sa mga hayop. Hindi yung rules na malupit sa mga pondo na dapat para sa tao at bayan at kalikasan. Yan ang katotohanan. Hindi kasinungalingan, walang fake news at katotohanan. Ang pagharian kayo ng katapatan at pagharian kayo ng katotohanan, tiyak ay kaligtasan at malulugod ang Diyos sa inyo. Si Jesus ang maglalathala ng kapanatagan at katapatan sa lahat ng oras. Kaya maging Diyos ang katotohanan, ang tao man ay maraming pagkakasala, pinapatawad at pinapatawad pa rin, ngunit sa kasakiman at kasamaan, ito'y pinaparusahan at dinadala sa impyerno. In Jesus' mighty name, bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Huwag magalit, ang sukli ay pait ng hinanakit. Amen.